Good day mga kahabi! Good morning po sa ating lahat. And this is Weng of RGO Mini Coop at iba pa. And for today's video mga kahabi, ito kakauwi ko lang galing sa boarding house. Umuwi ako dito sa bukid na aking sinilangan. Charot. Ayan, ang ganda ng araw. Masarap mag free range ngayon guys. And ayan, nakikita niyo yung bundok. O diba, ang ganda? Ang ganda guys. Oh, sarap yung ayan yung Mount Matutum. Yan. Ang ganda. Ang sarap ng araw. Mainit. Malamang. Mainit talaga yung araw. And for today's video mga kahabi is update ko na naman kayo pag uwi. Kasi nga mag-free range tayo. Para naman ma-experience nila ang ganda ng panahon. Kaya stay tuned mga kahabi. Ayan mga kahabi. Ito yung papasok sa aming munting tahanan. Among humble home. Ayan, o diba? Ang taba ng lupa dito. Kasi dati itong taniman ng mais. And then binili. And ginawang subdivided lot. O diba? Ang taba nga ng lupa. Kasi nga, kahit araw-arawin mong linis, ayun, meron pa ding mga damo, tumutubo talaga sila agad. Kaya, ganon. Ayan. Yes, you. Ito na nga sila mga kahabi. Kasi nga, simula nung nilipat ko sila sa bago nilang area is, this was the first time na napaliguan ko sila. And, I discovered mga kahabi na, yun na nga, napakadami na po silang mga external parasite. Yung mga white lice, red lice, puto, at kung ano-ano pang mga parasite na nasa labas ng kanilang katawan. So this was tawag nito, napaka-relief para sa kanila kasi nakasanayan na kasi nilang maligo every twice a week. And this is the first time nang nalipat ko sila, napaliguan ko sila sa bago nilang area and pinre-range ko na rin sila. Kaya nang pinalaguan ko sila, yun nga, kasasabi ko lang may maraming mga parasitiko na nabawasan, nagsilabasan kasi nga mga almost siguro mga 3 weeks o magwa 1 month silang hindi nakaligo kasi nga yung area natin is napakalamig, medyo mahangin at hindi talaga siya mainit doon. Naawa nga ako sa kanila pag nasa kulungan kasi nga parang nananamlay kasi nga malamig. So now napaganda ng panahon, mainit, hindi naman kasing init ng gaya ng inisip na mainit. Sakto lang para matuyo sila and hindi din sila lamigin. Actually dyan is napaliguan ko na nga and ito yung pinakauna-una nilang paligo. At gamit yung ating usual na ginagamit na pampaligo, yung ang wash out na nakakatanggal talaga ng mga kuto nila. And at the same time, naging insect repellent din ito para hindi sila atakihin ng mga lamok. Dito pa naman sa lugar na to is maraming damo, maraming mga kung ano-anong mga kahoy sa paligid na isa sa pinamamahayan ng mga lamok. Dahil sa wash out, dahil sa amoy nito, hindi sila agad-agad inaatake ng lamok kasi nga medyo strong yung amoy. And isa din to sa dahilan kung bakit nagiging makintab yung kanilang balahibo dahil na rin yun sa washout. And ito yung mga itsura nila nang natuyo na sila. Pansin nyo naman mga kahabi is kung ako ang tatanungin kung sa mga manok na side I'm so thankful kasi nga natanggal yung mga dumi, mga nanigas na mga ipot, and nagiging mas fluffy sila and nakaka-relief sa katawan. And kita nyo naman si Dongdong, ayan, is a proof na talaga yung balahibo, nagiging makintab pag napapaliguan, nalilinisan yung katawan, and nagiging nagiging mas smooth pag hinahawakan yung manok dahil na rin yun sa ginamit nating pampaligo o shampoo ng ating mga alaga. And very important din talaga mga kahabi na paliguan yung ating mga alaga para maging refreshing para sa kanila. And of course, yung pagpapainit sa kanila, yung sun bath. Sun bath, hindi sun bath. Iba din yun. Para maging makatanggap sila ng vitamin D mula sa araw.
Kasi nga napapansin ko pag palagi sa kulungan, hindi nakapag-unat, nakapagbanat ng mga kalamnan at butos sa kanilang pang-araw-araw is matamlay sila kasi nga kailangan din naman nilang gumalaw-galaw kahit paano at i-explore yung paligid na may marami mga insekto na rich in protein na pwede nilang i-consume. And i-welcome din natin yung ating mga tatlong mga sirama na maliliit. Yan din yung pinakauna-una nilang paligo simula nung lumabas sila sa mundong ito. O, diba? Ayan silang tatlo. Ang tatlong sirama natin na pauna nating palabas sa ating yun, yung mama nila yan. Yung nanay nila dun sa sa kulungan. Hindi ko pa nilalabas kasi may mga maliliit na sisiw na anak ng ating mga kuchinbol na mga bulik. Yan. And isa sa mga masishare ko lang talaga mga kahabi na importante talaga maging balanse yung kanilang health ng ating mga alaga para makontinue at hindi sila magkasakit. And isa rin sa mga dahilan is yung ating pagpapainit sa araw para magkaroon ng continuous blood circulation and na-exercise din yung kanilang katawan sa paglalakad-lakad, diba? At hindi sila maging lumpo if ever na palaging nasa kulungan kasi nga yung kanilang katawan is naka-steady lang. Kung makagalaw man medyo minimal, hindi kagaya ng nakaka-free range na yan, nakakapaglakad-lakad, nakakakain ng mga damo-damo and nakakakain ng mga maliliit na insekto and of course yung mga buhangin din. Pansin nyo naman ang mga manok pag naka-free range, kumakain din yan ng mga buhangin, minsan lupa. Isa din yan kasi sa mga dahilan kung bakit nagiging mabuti yung kanilang digestion nila para matulungan na matunaw yung kanilang kinakain yung mga buhangin dun sa kanilang crop. But of course, hindi din natin maiwasan na magkaroon din ng mga internal parasites. Siyempre mahalaga din ang pagdideworm. Kaya yun mga kahabi, yun napakahalaga po ang mga bagay na nabanggit ko. At ayan mga kahabi, sana nagustuhan nyo at nag-enjoy kayo sa ating mini vlog this morning. And maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating mini vlog. Sana po huwag kayong magsawang suporta na ating napakaliit na tawag nito vlog natin. And sa mga baguhan at sa mga gusto rin na mag-engage sa mga Fancy Chicken, please don't forget to like, share, and subscribe para maging updated pa kayo sa mga bago nating mga uploads. And maraming salamat po sa inyong lahat at lagi nating tatandaan mga kahabi na walang magiging isang kahig o isang tuka kung ikaw ay matyaga, always may nilaga. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kahabi. Hanggang sa muli, paalam!